namin na itataas ang aming mga pagpupuri at pasasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ay tunay nga po, Panginoon, na walang makahihigit, Panginoon, sa inyo. Wala kaming ibang Diyos na itinataas at sinasamba, kundi ang dakilang pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at sinasamba. Ibinibigay, Panginoon, ang aming buhay upang maging mabangong samyo sa iyong harapan. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, O Diyos, kasama ang aming mga tinig na itataas ang aming pagpupuri sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat nga po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sapagkat may mas malakas pang palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Purihin ka, O Diyos! Amen. Nasasabik po ba kayo na makita ang mga kapatid, ang ating mga kapatid sa Panginoon? Maaari po ba natin kawayan? Amen. Hindi man tayo makakapagkamay, maaari nating kamayan, pero maaari naman nating kawayan. Amen. At isama nyo na po ang inyong mga ngiti. Hindi man nakikita dahil naka-face mask po tayo, ngunit nakikita sa mata kung kayo po ay nakangiti. Amen. Amen. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Nanapin na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Hallelujah! Naasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Ako ito ang buhay ko, ito'y iyong iyo.
namin na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. For the last time, sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. 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 Ito'y iyong iyo. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Malaya kang kumilos, Panginoon. Hallelujah! Amen! Patuloy natin purihin ang Panginoon. Hallelujah! O dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang tako, ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Come on, church! Let's clap our hands! Hallelujah! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mababantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang! Jesus, ikaw lamang. Sa kapangyarihan mong tagilay, buhay ay lumaya. Salamat, O Diyos! Kagalingan Ay nakamtan, buhay ay sumikat. dapat lang napapurihan ka. Salamat, O Diyos! Sasalamatan Lahat namin sambitin natin ang sa papuri sa Diyos! bituinan. Church! Let's clap our hands!
ikaw lamang. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nagdarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. At itaas ang ating mga tinig sa Panginoon. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay na totoo. Isang pa! Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. Kapangyarihan mo, Pinatunayan mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo, sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Come on, church! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Come on, church! yakap mo Walang maliw, nagdarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang! Jesus, isa ba? Puso ko'y nananabik! Puso ko'y nananabik sa banal mong Pag-ibig, yakap mong walang maliw. kadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang, hindi mapapantayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Ikaw lamang aming pupurihin at sasambahin, O Diyos. Hallelujah. Yes, O God, Jesus. Walang hanggan ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak. Ganun kadakila ang iyong pag-ibig sa iyo, mga anak mo, Diyos. Kaya karapat dapat ka lang naming purihin at sambahin. Ibigay ang pagdakila at pagsamba sa iyong pangalan. Patuloy na naisin ang aming puso, Panginoon, O God. Kami magpurit sumamba sa iyong pangalan. Wala kang ibang nais kundi ang kabutihan ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, O Diyos, kami walang hanggang magpapasalamat. Pupurihin Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong
samba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Hanggat ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa umiyak sa Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin. Come on, church, taas natin ang mga tinig sa Panginoon. Yes, Lord God, wala kaming ibang pupurihin, walang sasambahin, kundi ang pangalan mo, O Diyos. Hallelujah. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Pupurihin ka, Diyos.
Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko. Amin naman. Minsan pa, O Diyos, o purihin ka. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Laging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, nariyan. Yes, Father. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Gawin natin itong panalangin para sa ating Diyos. Para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag. Minsan pa, awitin natin to para sa ating Diyos sa buhay. Sa lahat ng panahon, Come on, church, let us declare. Yes, God. Patuloy nating ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa, hindi nagbabago, Diyos ka
Sa oras na to, patuloy kang lumapit sa ating Diyos. Magliwanag ka sa buhay ko. Lord, thank you, Father. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, Maghari ka. Minsan pa. magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hallelujah! Hindi ka nagbabago. Hindi nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, oh Diyos. Hindi nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Purihin ka. Dakilain natin ang pangalan natin, Panginoon. Purihin Taas natin natin mga papuri at pasasalamat sapagkat karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Hallelujah! Oh, hallelujah! Sambahin ka, Yahweh. Purihin ka. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Aming Panginoon, nakikita mo at nararamdaman mo, O Diyos, ang iyak ng puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Wala kang ibang nais kundi katagpuin, Panginoon, sa oras na ito. Ang bawat isa. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang aming mga puso. Nakikita mo ang lahat ng bagay, anumang pinagdaraanan ng iyong mga anak. Narito man sa lugar na ito o nasa kani-kanilang mga tahanan. Ngunit hindi malilingid, Panginoon, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa. Nagnanais, Panginoon, O Diyos, na mas lalo ka pang maranasan. Nais pang patuloy, Panginoon, na makaniig ka, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sapagkat maaring, Panginoon, na nasa gitna, Panginoon, ng kawalan. Nasa gitna ng pagsubok. Nasa gitna, Panginoon, O Diyos. Ng kahirapan.
nasa gitna, Panginoon, ng kasakitan, O Diyos. Nakaratay man sa banig ng karamdaman. Hindi mo malilingid, Panginoon, ang kalalagayan ng iyong mga anak sa oras na ito, nasan man silang lugar. Kasama man namin sila, Panginoon, O Diyos. O nasa kanilang mga tahanan. Panginoon, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo. Nagtitiwala kami at nananampalataya na nasan man kami, O Diyos, ay kaya mong kumilos, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, O Diyos, ay dadaloy, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Sapagkat nalalaman namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay gumagawa ka, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa ikabubuti ng iyong mga anak na patuloy na umiibig, Panginoon, sa inyo. Meron ka, Panginoon, dakilang layunin, Panginoon. You have a great purpose, Panginoon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Nararamdaman man nila, O Diyos, ang kakulangan. Ngunit ang katugunan, Panginoon, O Diyos, ay nagmumula, Panginoon, sa inyo. Manaming Diyos, lumuluhod po, Panginoon, kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy naming nilalapit, Panginoon, O Diyos, ang aming mga kapatid, Panginoon, na humaharap, Panginoon, sa pagsubok ng kanilang buhay. Nananampalataya po, Panginoon, kami na walang imposible, Panginoon, sa iyo at kaya mong gumawa, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa mga anak mo, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, nakasakitan, nakaramdaman, Panginoon, pisikal. Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, O Diyos, ang humipo, Panginoon, sa kanila. Ibalik mo, Panginoon, muli ang lakas, Panginoon, ng kanilang mga katawan. Upang muli, Panginoon, O Diyos, ay patuloy kang mapaglingkuran, mapapurihan at sambahin, Panginoon, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka madamot, Panginoon, O Diyos, sa pangangailangan ng iyong mga anak. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang bawat isa. At ang katugunan mo, Panginoon, ang aming inaasam, Panginoon. Pangangailangan mang espiritual, Panginoon. Pangangailangan mang pinansyal, Panginoon, emosyonal, Panginoon, at sa bawat ay patuloy po, Panginoon, kami, O Diyos, na nagtitiwala at patuloy namin maliban, Panginoon, sa inyo, na kayang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Walang imposible, Panginoon, O God, na kaya mong abutin, Panginoon, O Diyos, ang iyong mga anak sa lugar na ito, Lord God. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, na iyong binigay, Panginoon. Ang iyong anak na iyong binigay, Panginoon, para sa ikaliligtas namin, Panginoon, ay iyong ibinigay, O Diyos. Ano pa ba, Panginoon, O Diyos, ang pangangailangan namin na hindi mo kayang ibigay? Kung gayong ang iyong anak ay iyong binigay na para sa amin, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, O Diyos, turuan mo, Panginoon, kami na magtiwala, Panginoon, sa inyo. Natutugunin mo ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ay pagkakaloob mo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At maging, Panginoon, O Diyos, sa bansang ito, Lord God,
ay tunay na, O Diyos, na aming tinataas, Panginoon, sa inyo. Anumang kaguluhan, Panginoon, anumang mga pangyayari, Lord God, anumang karamdaman, Panginoon, O Diyos, anumang pandemic, Panginoon, ang aming nararanasan, pinagkakatiwala namin, Panginoon, sa inyo. At salamat, Panginoon, sapagkat binibigyan mo, Panginoon, ng assurance, Panginoon, O Diyos, ang iyong mga anak. Binibigyan mo, Panginoon, kami ng kapayapaan. Binibigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng ito, Lord God, ay haharap, Panginoon, kami, Panginoon. At magpapatuloy kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Na buong pagtitiwala, Panginoon namin, O Diyos, nahaharapin ang lahat ng ito, Lord God. Sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan man, Panginoon. Ikaw ay nananatiling tapat mula noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, patuloy naming ihahayag, Panginoon, O Diyos. Hindi man sa aming mga labi, hindi lamang sa aming mga labi, ngunit buong puso, Panginoon, O Diyos. Ang pagpupuri at pasasalamat ay para sa inyo, Panginoon, O God. Sinasamahan mo, Panginoon, kami patuloy na harapin ang buhay at patuloy na tumayo, Panginoon, O God. Sapagkat nalalalaman namin, Panginoon, O Diyos, na kayo lamang, O Diyos, ang aming maaring pagkatiwalaan ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hindi ba mawalan, Panginoon, O Diyos, ng pag-asang iyong mga anak, sapagkat ang iyong mga salita ay patuloy na mananatili at patuloy na ipahahayag, Panginoon, O Diyos. Na hindi kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, ng kulang, ngunit buong buo, Panginoon, at pag-uumapaw, Panginoon, O Diyos, sa biyaya mo, O Diyos, ay aming tataglayin, Panginoon. Patuloy na pagtatagumpay ang nais mo, Panginoon. Patuloy, O God, na aming ihahayag ang katagumpayan namin, Panginoon, O Diyos, ay mula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang aming mga liwanag na nagbubula sa inyo upang maging pagpapala din sa iba. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ka, sapagkat ito ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Lahat nga po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Purihin natin ating Diyos at tayo manatili sa Kanyang presensya. Sa pong mapagpalang umaga sa ating pong lahat. Good morning. Sa lahat po ng naririto at nasa live streaming, ay tunay na mahal tayo ng Diyos. Amen? Sabihin nyo nga sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Yan po ang katotohanan. Ano ho? Bakit tayo mahal ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano? God is love. Yan. So, ang ating pong scripture ngayong umaga, 1 John chapter 4, verse 7 to 13. Ano? So, ang sabi po sa verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. 4:8, ready, begin. Verse 9, in this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him. Verse 10.
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. 11, 12. Sa 13 po, sabay-sabay natin basahin. For this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon, sapagkat sa araw-araw ng aming buhay, hindi ka nagsasawa na ipakita, ipadama, ipakilala ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat nga po Diyos sa pagkakataong muli. Kami ay sama-sama na nag-aaral ng iyong salita at sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin o Diyos, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Na amin pong may sa isip, may sa puso, higit sa lahat, may sa buhay ang lahat ng ito. Purihin ka o Diyos, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Yan. So dito po sa mga talatang ating binasa, makikita po natin mga kapatid, na una, a person who does not love does not know God. Yan. Ang isang tao na hindi natutong umibig ay hindi niya kilala ang Diyos. At vice versa, kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka matututong umibig. No? Tingnan po natin ano pong mga nakikita sa mga taong hindi marunong umibig sa Diyos. Sa Judges chapter 2 verse 10, and all that generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He has done in Israel. Tingnan po natin, no? Nagpalit po ng generation yung bansang Israel. So yung mga tao na naunang henerasyon na nakakakilala sa Diyos, nawala na pong lahat. Hindi po nagkaroon ng magandang transition. Hindi naturuan yung mga bata ng tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Kaya nangyari, they did not know the Lord or the work that He had done for Israel. So yung pong mga sumibol na bagong henerasyon, walang malay at pagkakilala sa Diyos. Ano pong resulta dahil doon sa hindi nila pagkakilala? Sa verse 11, and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. Yan. So ang resulta, unang-una nang hindi nila pagkakilala sa Diyos, sila po'y naghanap ng ibang Diyos. At sila'y sumamba sa Diyosan. Yung mga tinatawag na Baals, ano po. So they did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. Ano pa pong katangian? Jeremiah 4:22. For my people are foolish. They know me not. Sabi ng Panginoon, hindi nila ako kilala. They are stupid children. They have no understanding. They are wise in what? In doing evil. No? Sila'y matalino sa paggawa ng kasamaan. Imagine ninyo, no? Doon sila matalino. But how to do good, they know not. Pero yung paggawa ng mabuti, hindi nila alam. So ito pong resulta sa mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. No? They are wise in doing evil, but how to do good, they know not. So Jeremiah 8:7, even the stork in the heavens know her times, and the turtle dove, swallow, and crane keep the time of their coming. But my people know not the rules of the Lord.
Sinasabi po dito, mabuti pa yung mga ibon, alam nila yung kanilang kapanahunan. Ano? Alam nilang gumawa ng mga bagay-bagay na nasa kapanahunan. Pero yung sabi niya, my people know not the rules of the Lord. At ang sabi niya sa John 15:20, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. Ito ang mararanasan ng mga tunay na tagasunod ng Diyos. Ano po? Sapagkat yung naranasan ni Kristo ay mararanasan din po natin. Hindi lang hanggang sa pagkapako sa krus, marahil. Pero yung persecution bilang tagasunod ni Kristo ay mararanasan din po natin. At sa 21, but all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. Ito ay bunga ng hindi pagkakilala ng mga taong ito. Kaya po nila gagawin yung mga bagay-bagay na ganon. And they will do these things. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Ano pong ginagawa ng mga ibang lahi, sa mga mananampalataya sa ibang bansa? Pinapatay ang mga Kristiyano. Hindi lang pinipersecute, pinapatay talaga. At sabi diyan, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Kala nila pag nakapatay sila ng Kristiyano, yan po ay mabuti sa harapan ng Diyos. Yan po ang kanilang pag-iisip, Kasi hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Ano pa po? John 16:3, and they will do these things because they have not known the Father nor me. So yan ay bunga ng hindi pagkakilala sa Diyos. So tingnan naman po natin mga kapatid, what is God's love? Ano ba yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos? Pagmamahal ng Diyos. Deuteronomy 7:8. Sabi po diyan, but it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So dahil po sa pag-ibig ng Diyos na yan, ay tinutupad niya yung lahat niyang pangako sa atin. Natutupad ang mga pangako ng Diyos at nagkakaroon ng kalayaan galing sa pagkaalipin. Kagaya ng nangyari sa mga tiga-Israelita nung sila po ilabas sa pagkaalipin galing sa Ehipto. At sa Jeremiah 31:3, ang sabi po diyan, the Lord appeared to him from far away. Sabi po diyan, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Ano pong klase ng pag-ibig? Yung pag-ibig ng Diyos. Ang tawag po niya diyan ay everlasting love. Pag-ibig na walang hanggan. Hindi pag-ibig na walang dangal. Mali po yun. Pag-ibig na walang hanggan. Sabi niya, therefore, I have continued my faithfulness to you. Kaya pala ang Diyos natin nananatiling tapat sa bawat isa sa atin, kahit tayo paminsan-minsan naliligaw, hindi tayo nananatiling tapat, pero siya, sabi niya, I have continued my faithfulness
to you. At yung very famous John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. No? O eternal life. So ano pong bunga ng pag-ibig ng Diyos? Meron pong aksyon. Ang pag-ibig po, kinakailangang merong aksyon na ginagawa. Ano pong ginawa ng Diyos Ama? Pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. So an example of action is giving. Giving love. Giving His only Son. Para tayo ay maligtas at mapalaya sa ating mga kasalanan. Ano pa po? Romans 5:8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yung pag-ibig ng Diyos, wala pong pre-condition. Hindi po niya sinabi, ipadadala ko ang aking bugtong na anak para mamatay sa lugar mo, pero magpakabait ka muna. Wala pong ganon, mga kapatid. Di ba? Tayo minsan, nagbibigay ng reward sa ating mga anak. Di ba? Lalo na yung maliliit pa, no? Pagka maganda ang grades sa pag-aaral, binibigyan natin ng regalo, no? Pero dito po sa Romans 5:8, sabi po ng Diyos diyan, God shows His love for us in that while we were still sinners, hindi pa tayo gumagaling kung tayo nag-aaral, no? Binibigyan na tayo ng regalo ng Diyos. Christ already died for you and me bago pa tayo bumait, no? Ephesians 2:4, ano po sabi diyan? But God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Tandaan natin mga kapatid, tayo pong lahat ay patay sa kasalanan. Spiritually dead. Pero binuhay niya tayo. Ano? He made us alive together with Christ. For by grace, we have been saved. 1 John 3:1. Ano po sabi diyan? See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. So kung hindi tayo kilala ng mundo bilang anak ng Diyos, yan ay dahil hindi rin nila kilala ang ating Ama. Tandaan natin mga kapatid, ang pagiging anak ng Diyos ay privilege na galing mismo sa Diyos. Hindi po tayo nagiging anak ng Diyos dahil sa ating sarili. Ano? Anong sabi niya sa aklat ng Juan 1:12? But to all who believed Him, He gave the authority to become children of God. So yung authority ng pagiging anak ng Diyos, galing po mismo sa Diyos. Kaya tayo nakakatawag sa Diyos ng Ama. Nakakalungkot lang pong isipin, marami pong tao, tumatawag sa Diyos bilang Ama, hindi nila alam sila ay hindi anak. Ano po? Sapagkat hindi pa sila nabigyan ng karapatan galing sa Diyos para tumawag sa Kanya ng Ama. Ano pa po? 1 John 4:9, in this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him. Kaya nga po sabi niya, lumipat na simula sa kamatayan patungo sa buhay.
Kaya tayo ngayon, ang mga anak ng Diyos, ay buhay na buhay na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! We are alive through Christ. No? We are alive. At sabi niya, hindi na tayo mamamatay kailanman. O kahit mamatay ka pa, sabi niya, muling mabubuhay ka. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Ano? In this is love, sabi sa 4:10, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. So sino pong unang umibig sa atin? Ang Diyos. Siya pong nauna, hindi po tayo. Ano? So this love is a gift from God. No? Pag tayo po ay binibigyan ng regalo, binabayaran ba natin? Hindi po. Di ba? Libre. Kaya nga po, gift. Basahin ulit natin yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. So, ibinigay, regalo, gift, so that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. At sa John 4:10, Jesus answered her, if you knew the gift of God, and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked Him, and He would have given you living water. No? So tayo po ay kilala natin ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya alam natin yung kanyang regalo na ibinigay sa atin. No? Tinanggap natin. At sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God, libre, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Libre po yan. Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung kakampi natin ang Diyos, sino pa ang pwedeng makatalo sa atin? Ano ho? At sa 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Mga kapatid, hindi po natin hiningi sa Ama, no? Na Ama, ibigay mo ang iyong anak. Hindi po. Kusang ibinigay ng Ama yung kanyang anak. Ano pa kaya yung hinihiling natin na iba, no? Kung hindi nga niya pinagkait yung sarili niyang anak na ibinigay sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano pa ang hindi niya ibibigay? Wala na po, mga kapatid. He will graciously give us all things. Thanks be to God for His inexpressible gift. Hindi po natin may paliwanag, no? Bakit ibinigay sa atin yung gift na yan? Pero yan po ay dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Ulit-ulit po yan. Yan ay regalo ng Diyos. Not as a result of works, so that no one may boast. Hindi po dahil sa ating mga ginawa, kundi yan po ay libreng regalo sa atin ng Diyos. Now, because of this gift of love, ano po nangyari? We have deliverance from sin. 1 Corinthians 15:1. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved,
if you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you, as of first importance, what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. So yung pong magandang balita na tinanggap natin, yan po ang nagiging dahilan para tayo ay makatakas sa paggawa ng kasalanan. Ano? Malinaw po yan. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. So tingnan natin, may deliverance. He gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. So ano pong dapat nangyayari sa atin? Mamatay tayo sa kasalanan, pero mabuhay tayo para sa kabutihan. So yan po ang sinasabi. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of our soul. Dati daw tayo ay mga ligaw na tupa. Pero ngayon, tayo ay nagbalik loob na sa Diyos. 1 John 2:1. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Pag tayo daw ay nagkakasala, meron tayong advocate, meron tayong tagapagtanggol, meron tayong tagapagitan sa Ama, at yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. 1 John 2:2, He is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Sapat po ang kamatayan ng Panginoong Hesus para maligtas ang lahat. Nasa atin na lang po yun. And by this, we know that we have come to know Him. Sa paano daw kaparaanan na makikita na kilala natin ang Panginoong Hesus? If we keep His commandments. Yan. Nakikita po yan pag kilala natin ang Diyos kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Revelation 1:5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. So sa piling ng Panginoong Hesus, meron tayong kalayaan sa kasalanan. So ano pa po? Number 5, because of this gift of love, we have assurance. Meron tayong assurance. Saan? Colossians 2:2, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is in Christ. So meron pong full assurance. 1 Thessalonians 1:5, because our gospel came to you not only in word, but also in power, and in the Holy Spirit, and with full conviction. You know what kind of men we prove to be among you for your sake. So meron pong, hindi lang salita, hindi lang puro salita,
may power, may action, may Holy Spirit. So nakikita po yan sa buhay ng bawat isa. Ano pa? 2 Timothy 1:12, which is why I suffer as I do, sabi ni Apostol Pablo. But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard until that day what has been entrusted to me. So ang ating pong katatagan sa Diyos ay hindi po dahil sa ating sarili, mga kapatid. Matatag tayo sapagkat binabantayan niya tayo, pinapatatag niya tayo. Ano? Kasi ang tao, kahit gaano katatag, darating ang panahon, manghihina ka rin, kapatid. Pero ang Diyos, siya po ang tuloy-tuloy na nagpapalakas sa bawat isa sa atin. 1 John 2:3, and by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Yan, ang isang katunayan. 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Masarap din pong marinig, no? Na may nagsasabi sa'yo na minamahal ka niya. Pero, ang sabi po dyan, huwag ka lang magmahal sa pamamagitan ng salita lang, no? Kundi sa pamamagitan ng gawa. Amen? Paano pinapaalam ng lalaki sa kanyang minamahal kung mahal niya talaga, no? Kung di pa sila mag-asawa, ang ginagawa? Eh kung pwede na, di pinakakasalan na, no? Hindi po nagli-live-in. Ayan. Yung katunayan na mahal ka ng lalaki, pinakakasalan. Sa harapan ng Diyos at sa harap ng tao. No? 1 John 3:19, by this we shall know that we are of the truth and reassure our hearts before Him. Ano po summary ng ating pong mga tinalakay? Unang-una, a person who does not love does not know God. Ang isang tao na hindi marunong magmahal, lalo na sa kanyang kapwa, hindi niya kilala ang Diyos. Ano po? Sabi nga po ng Panginoon, kung yung kapatid mo na nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin, Diyos pa kaya na hindi mo nakikita? Ano? So yan pong prinsipyo. What is God's love? This love is a gift from God. And then number 4, because of this gift of love, we have deliverance from sin. And number 5, because of this gift of love, we have assurance. No? Para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y muling aawit at mananalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo po ay natutong magmahal dahil po una tayong minahal ng ating Panginoon. Huwag po natin kakalimutan po yan. We are able to love because God first loved us. And this kind of love is what we call agape love. Ano po yung agape love? Yung agape love, hindi po sinasabi, I love you because. No? Meron pong mga nagmamahal na ganyan, I love you because you also love me. Yan. Gumaganti lang. No? I love you because marami kang binibigay. Yan. Pero ito pong agape love, iba po ito. I love you in spite of who you are or what you are. No? Hindi niya po tinitingnan yung iba. Yung hindi magandang pag-uugali.
Yan po ay hindi niya dinidiin, binibigyan din. No? Tuloy-tuloy siyang nagmamahal. Yan po ang agape love. And this kind of love has no pre-conditions. Wala pong kondisyon. No? God loves us in spite of our sinfulness. At dahil po sa pag-ibig na ito, na ibinigay sa atin ng Diyos at pinapakita sa atin ng Diyos, dapat matuto din tayong magmahal sa ating kapwa. And because also of this love, meron tayong assurance to be with Him in the future. Therefore, my brothers and sisters, we should love one another as Christ loved every one of us. To God be all the glory. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin kung ano dapat ang model ng pag-ibig na dapat naming iibig din, imahal sa aming kapwa. Ito po ay ang pag-ibig na tinatawag na agape love. Pag-ibig na walang preconditions. Pag-ibig na walang tinitingnan. Pag-ibig na tunay. Pag-ibig na hindi iniintindi kung siya ba ay mamahalin din, pabalik o hindi. Sapagkat gano'n ang example na ibinigay mo sa amin, O Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, matutunan namin ang pag-ibig na ito. At tunay na maipakita sa lahat na kami ay marunong magmahal dahil sa Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat sa kabila ng lahat ng amin pong nagawa laban sa iyo, hindi mo pa rin inalis ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At ang iyong kahabagan, O Diyos, ay bago sa araw-araw. No? Paraging nare-replenish. Hindi po siya nababawasan, Panginoon. Bagkus, palagi siyang bago sa araw-araw. Ang iyong pag-ibig, ang iyong habag sa bawat isa sa amin ay tuloy-tuloy naming mararanasan sa araw-araw ng aming buhay. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito pong aming samantalangin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dakila sa mundo, Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
po lahat ay mga kaupo. Ayan po, so purihin po ang Panginoon sa oras na ito at mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. So ngayon po ay ang buong mundo ay nagsa-celebrate ng araw ng mga puso. Ngunit tayong mga anak ng Diyos, araw-araw po tayo ay nagmamahal at nagsa-celebrate. Amen? Amen. So isang talata po ang babasahin ko po na bahagi po sa ating ngayon sa umaga. Ito yung mensahe ng 1 John 4:12. Gusto ko lang pong ulitin po ito. 1 John 4:12, ang sabi po dito, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan na sa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So, in general po ito, di lalong-lalo na kaya tayong mga nakakakilala sa ating Panginoon na tayo ay nagmamahalan. Amen? At sa bahagi po ng ating pagbibigay sa umagang ito, mga kapatid. Di ba ang sabi doon sa John 3:16, ano po? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang sabi naman ng Panginoon sa Malakay 3:10, di po ba? Malakay 3:10. Ang sabi ng Panginoon, ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito, kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So mga kapatid, alam natin yung pangako ng Panginoon kung susundin po natin ito na ibigay sa Kanya yung Kanyang 10 bahagi ng lahat ng ating tinatanggap ay tunay na ibubuhos sa atin ang Kanyang masaganang pagpapala. Kaya tayo po ay magbigay sa Panginoon na merong kagalakan po sa ating mga puso. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang panig, darama bawat saglit. Di mapapantayan Ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Sus, ikaw lamang. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang paliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Muli, Ama, sa oras na ito, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay na punong-puno ng pag-ibig, ng puno-puno ng pag-asa sa aming mga buhay. Salamat nga po, Panginoon, dahil tunay na sa iyong pagbigay ng iyong buktong na anak, Panginoon, ay tunay na kami, O Diyos, ay nakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito, O God, na sa aming buhay ay patuloy na kami tumitibay sa aming pananampalataya sa iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig, na aming nababasa sa araw-araw ng aming buhay. Ay patuloy na kami, Lord, tumitibay, Panginoon, sa aming pananampalataya, O God. Ngayon, Panginoon, sa oras na ito, kami, Lord, ay nagpapasalamat din, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga nagtatapat, Panginoon, sa kanilang mga tithes and offering. Alam namin, Panginoon, na ito, Lord, ay galing sa inyo, kaya marapat lamang, Panginoon, na maibigay namin, Panginoon, ang nararapat. Upang sa ganon, Panginoon, ay matugunan, Panginoon, ang pangailangan sa iyong templo.
Kaya salamat, Panginoon, sa mga kapatid na patuloy, Lord, na nagtatapat sa kanilang mga tithes and offerings. Sa kanilang pagbibigay, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ang kanilang pangailangan dahil sinabi mo sa Philippians 4:19, "For my God shall supply all our needs according to His riches in glory through Jesus Christ." Kaya salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito, Panginoon, na tunay na aming pinanghahawakan sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat muli sa oras na ito at patuloy, Lord, na sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. At ang aming pamilya, Panginoon, ang aming sambayanan, Panginoon, ay sa iyo lamang maglilingkod. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ayun po, so maalala ko nga po paano na in behalf of Cabuyao Bible Christian Church, kami po ay nagpapasalamat sa mga kapatid na nagtatapat sa kanilang mga tithes and offering through BPI bank transaction, maging sa mga kapatid na through GCash na through bank transaction, at maging sa mga kapatid na nagchat-chat sa mga leaders natin na pinapakuhang kanilang mga kaloob sa kanilang mga tahanan, at yun po mga kapatid ay nakakarating. At ang masaganang pagpapala ay patuloy na ipagkakalupo sa inyo ng ating Panginoon. Glory to God. Ayan, amen. Para po sa ating mga announcements, ang ating gawain sa every Sunday, ayun po, pinapaalala po sa atin, every Sunday, 9 o'clock in the morning, at then yung ating Our Daily Devotion and Prayer po, everyday po yan. Monday to Saturday. So 10 o'clock, patuloy po tayong tumutok at patuloy po tayo ay matuto sa mga bawat sinishare ng ating mga kapatiran sa ating pong Our Daily Devotion and Prayer po. At yun po lamang. At patuloy po na on behalf din po sa buong CBCC po, patuloy po nagpapasalamat sa bawat nakikiisa sa pananalangin sa ating mga kapatiran na talagang the whole week yata ay meron tayong mga talagang nagpaabot ng kanilang mga prayer request, at napakaganda po yun. No? Huwag po kayong mahihiya na pag may mga nais po kayo na ilapit sa Panginoon, iba rin po kasi yung sama-sama po natin na ipinapanalangin po. No? Napakaraming nangyari the whole week. No, even last week pa, and then ito tuloy-tuloy talaga tayo, no, mga sinusubok tayo ng Panginoon, at patuloy na tayo po ay makiisa din sa ating mga kapatiran na humaharap sa kanilang mga pagsubok sa buhay. Na tayo man ay maging daluyan din ng pagpapalas pamagitan po ng pananalangin, pakikiisa sa kanila sa panalangin. So yun po lamang. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating doxology and closing prayer. Hatid po sa atin ni Pastor Benny. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above me, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula po nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. At sa araw po na ito ay hindi lamang ipagdiriwang natin
ang araw ng mga puso. Ngunit patuloy pagdiwang natin ng kabutihan, ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Dakila ka, O Diyos! Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang tako, ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Purihin ka! Puso ko'y nananabik sa banal kong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang Panginoon! Hallelujah! Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat lang na papurihan ka. Pasasalamat! Pasasalamat. Ating sambitin tuwin na! Sasambitin tuwin na. Hallelujah! Come on, sir! Para sa lahat na nasasabik sa paglinam ng Panginoon! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang baliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapansin